We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Sunod-sunod na insidente nin pambabastos sa mga kababaihan urog na sa mga menor de edad, ikinakaalarma kan Naga City Social Welfare and Development Office. PNP pigyan kami naraan mga biktima asin pamilya kaini na magsuunad nin kaso. Tutukan sa report ni Chris Novello. Tricycle driver na inireklamo kan sa iyang pasahero huli kada ikini pagiging komportable sa pagalok ning date sa Valentine's Day. Minor de edad na hinipuan subuot kan sarong rider, asin an pinakahuri. 14 anyos sa daragitang binutong asin pinahilingan subuot nin pribadong parte kan lawas kan sarong parapadyak. Ini ang sunod-sunod na insidente nin pambabastos sa kababaihan sa syudad ni Naga na ikinakaalarma kan City Social Welfare and Development Office. The fact na mostly minor ang biktima. So, ang pangapudan, inot syempre sa mga magurang kang minor. Ikaduwa, si mga nambibiktima. Kasi pwede nga yung nagibo dahil nga ni the normal ang state of mind. Ang mga insidente subot din pambabastos ang maepekto sa mga biktima. Sirig kan takot asin trauma, mentally and psychologically, kung kaya maray subot na maipaasiraram tulo sa counseling. Mentally po, under sa subconscious mind kang aki, yaon na po ito. Pero pag-abot kang panahon, habo ta sa dai, mamanifest po itong mga napunta, mga negative na nangyari sa mga aki. Importante man subot na maging marigmat ang mga magurang sa inda mga aking naka-eksperyensya ng pambabastos. Katakod kaini, pigiin kami narman kan mga otoridad ang mga biktima kan siring na mga insidente na dahil magduwa-duwang magsuunad din maninigong kaso. I encourage them to file a case. Dito po pagpatawadon para mapamarisan. Para once and for all, talagang makulong sinda, mabigyan ng lesson. Inabisuhan man kaini ang mga magurang na mahigot na banta na sinmang nuhon ang sa indang mga aki. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. COMELEC offices sa Bicol Region diin na muna maako nin mga pinirmahang dokumento para sa People's Initiative Movement. Susugini sa pigbaba na memorandum kan sa indang Central Office. Ani ba pang detalye katakod kay ni sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, ang suspension kan pagproseso kan Commission on Elections duman sa mga dokumento katakod kan People's Initiative Movement mataong dalan man subuot tanganing ma-review asin marikisa pak ninda manungod duman sa implementing rules and regulations tungkol duman sa role ninda papel kan Commission on Elections sa People's Initiative nganing maibitaran man ang mga problema asin da ipagkakaintindihan sa bagay na ini. Kan mga enot na simana kan bulanin Enero, naresibe na kan opisina kan Commission on Elections GOA ang first batch kan signature sheets para sa People's Initiative Movement. Laog kaini ang pirma kan nasa 2,000 katao, gikan sa man iba-ibang barangay kan banwaan na for verification pa. Alagad kasuudma, Enero 29, kan maresibe man kan opisina ang memorandum gikan sa COMELEC Central Office. Manungod sa suspensyon, kan gabus na pagproseso kan mga dokumento katakod kan People's Initiative. I-safekeeping mo na da, halaton mi ang Manila kung anong sabihin kang main office, kung idadagos o hold in abeyance talaga ang People Initiative na yan. But sabihon, puungon niya na aldaw, dai na sinda, pati nan iba pang COMELEC offices sa bilog na nasyon, maako nin mga signature sheet para sa People's Initiative. Sakto man da nga ni ang pag-abot kan suspensyon, tamas matututukan na ninda ang liwat na pagbubukas kan voters registration na nakatalaan magpuon sa Pebrero 12. Dahil na kami ma-verify,
takon dapat i-verify yan, ngunya na ko ta na bago mag-start ang February 12. Pero after siguro dapat tama yan, pig-suspend. Sa pinakahuring datos kan Comelec Bicol, 57 sa 114 na munisipalidad sa rehiyon o halos 50% na ang nagpasa nin signature sheet. Sigun sa Comelec Bicol, dikit sa naman ang puwersa kan komisyon. Kaya kung hihilingon, dakula ang responsibilidad na kaipuhan sabay nindang gibuhon kung halimbawang day nasuspendir ang pagproseso kan mga pinasang signature sheet. Syertong maaapektaran subuot kaini ang voters registration. Grabe yung trabaho namin ngayon. Mabuti na suspend ng konti yung PI kasi right now we are preparing now for the resumption ng registration by February 12 kasi ang dami namin activities na gagawin. And right now, ongoing kasi yung uploading natin ng mga database natin. May mga technical aspect tayo na ginagawa ngayon. Uploading as in installation na sa naman kan updated database sa indang system ang pigahalat kan komisyon na matapos nganing masabi na talagang andam na sinda na mag-akomodar nin mga maparehistro. Sigon sa Comelec Bicol, Kate, itong pigigibo nindangon yan na transferring o itong uploading kan database sa paagi kan file transfer protocol sa nung pagserto man subuot na mayo nin magiging multiple o double registration ang mga botante sa bilog na rehiyon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Sarong army truck ang nahulog sa umahan sa gilid kan tinampo sa porsyon kan barangay Manangles, Sipocot, Camarines Sur. Ini nangyari makalihis na aksidenteng mabangga kan kasabatan na pampasaherong bus, ang truck mantang pigbabaybay ang pakurbada asin pasakat na parte kan tinampo. Irido sa man ibaybang parte kan sa indang lawas ang anum na sakay kan army truck na anas personahe kan 81st Infantry Battalion kan 7th Infantry Division kan Philippine Army. Tulos man na idinalagan sa ospital ang mga ini para sa maninigong atensyong medikal. Mayon Rest House sa Tabaco City pigdadayong ngunyan kan mga turista huli sa malabagyo na lipot na namamatean sa lugar. Pasyarantayan sa istorya ni Rosie Nieva. Kasabay kan malipot na panahon, kadaklan sa mga turista ang nagpapasyar sa Baguio City. Alagad kung dai ka makakabiyahin nin Harayo, pwede man na magpasiring na sana sa Mayon Rest House sa syudad nin Tabaco. Apwara sa magayon na kapalibutan, talagang mating-mati kan mga tao ang malipot na panahon na pigsasabayan pa kan makusog na duros. Kaya naman ang mga turista, enjoy daw sa indang pagbisita sa lugar. Bonus pa kung magpahiling ang Bulkang Mayon. I-enjoy nila ang lahat, ang view, tsaka mga lamig ng panahon. Dahil first time, so hindi ko na-expect na ganito ka yung hangin na malamig. Kaya wala akong jacket. Day manali kayang ikumpara kan ibang turista ang nasambitan ng lugar sa ibang pasyaran sa nasyon. Napakalamig. So far, napunta na ako ng Tagaytay, malamig doon pero mas malamig po dito. Parang nasa Baguio lang, sir. Ganun kalamig. Siguro mga nasa 16 ata or 18. Mientras tanto, agaw atensyon man sa mga turista ang darakulang replika kan tabak na saro sa mga sikat na produkto o trademark kan syudad. Alagad kasabay kan pag-i-enjoy, nagpagirumduman ang lokal na gobyerno sa mga turista na imantinir ang kalinigan sa lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ma'am, ngunyan po na malipot ang panahon, nakakaya mo pa po bang magkarigos o karigos pato na sana? Dahil po nga nag-iinit tubig. Pag bisis, pirang aldaw dahil nagkakarigos. Wiyo. Sobrang lipot? Oo, sobrang lipot. Kaya po mo magkarigos pa. Siyempre, kaya po mas fresh manggari, dapat daw malipot-lipot na mga panahon. Opo, lagi, kahit gabi. Bakit po? Siyempre kasi, umimitan pa din ako. Siyempre, arago po kayo naglalaw kami ro aldaw, makarigos ng gad. Ang may mainit, maling ahot manghirari pag arog kayo nagluluto kami. Minsan, pag may appointment kami ni Commander, nakakakarigos pa man ako. Kaya pag Mayo, dahil nata malipot. Yan ang sakuyang ano ngunyan. Pero kung si Mrs. sabi, magkarigos ka go, minakarigos ako. Ini
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Supply ka nagkapirang lokal na sira na mababakal sa Naga City People's Mall, nagkukulang. Alagad presyo kaini mantinido huli kan mga bastanteng imported o frozen na sira. Tutukan sa report ni Chris Novello. Igwangon niya ni kakulangan sa supply ka nagkapirang sira na pigtitinda sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Susog sa mga paratienda kay banan subot tigdian sirang galunggong asin turingan na maluyo subot ang dakop hulikan mahukol na kadagatan. Gikan ang mga supply kaini sa San Miguel Bay sa Camarines Sur asin kung minsan sa Banuan kan Pasakaw o pagtaraid na rehiyon. Bulanon po kaya, bulanon talaga. Tapos ang panahon niya madoroson pa. Mali po, syempre maalon man ang dagat. Alagad, sa ibong kang kakulangan sa supply, mayo man ang pagbabago sa presyo kaini na nagakawat sa 160 hasta 200 pesos per kilo. Resulta ini kan bastanteng supply kan mga imported o frozen fish gikan sa Metro Manila. Kung mayo kaya ang mga imported na sirang ini, siyertong malang ko ang presyo kan mga lokal na sira. Si Tatay Manuel, hanap ko na ang labas na sira para sa perfect pair na panira subuot mo niya na malipot na panahon. Ang pritong galunggong asin chapsuy, alagad. No choice subot asin laban na sa frozen na sira. Okay lang, mayo naman imong pilian. Okay. Bastante asin mantinido man ang presyo kan sirang bangus asin tilapia sa nasabing merkado. Bigla laoma na sa oras na magrahin naman ang panahon, siyerto mabalik naman sa normal ang supply kan mga lokal na sira sa nasabing merkado. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Huli sa paburbagong aktibidad, padagos na nakaantabay ang FIVOC sa sitwasyon kan Mount Bulusan sa Sorsogon. Sa datos kan Bulusan Volcano Observatory, minsan hababa sana ang nairirihistrong volcanic earthquakes, alagad may mga aldaw man na bigla ining minalangkaw. Ang nasambitan ng mga pagbabago, pigtatakod sa hydrothermal activity sa irarum kan bulkan na pwedeng magresulta subuot sa phreatic eruption. May mga pagsangaw man kan sulfur dioxide asin pamamaga kan bulkan. Asin hulitan na mamatean ang mga pag-uuran, pigpapalikay man kan FIVOC ang mga residente na harani sa mga salog huli sa posibleng pagkakaigwanin lahar flow. Sa ngunya, nagtitinir pa man giraray sa alert level 1 ang nasambitan ng bulkan. Para po sa LGU at publiko, pinapaalalahanan po sila na iwasan po ang pagpasok sa 4 km permanent danger zone at maging maingat po sa pagpasok sa 2 km extended danger zone sa southeast sector ng Bulkan Bulusan dahil po sa posibilidad ng phreatic eruption. Makalihis ang harusarong taon na pagiging salbado sa red tide kan mga kadagatan sa Bicol Region. Liwat na nahilinganin presensya kan harmful algal bloom o red tide ang kadagatang sakop kan Milagros Masbate. Basado iyan sa ipigpaluwas na Shellfish Bulletin kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan ipinahiling na nagpositibo sa paralytic shellfish poison ang mga shellfish sample na sa indang pig-examine kay banan ang LGU. Ninhuli kaini mahigot na munang pigpapangalad ang pagkolektar, pagkakan, pagbakal asin pagpabakal nin anuman na shellfish gikan sa kadagatan kan Milagros Masbate, tanganing makalikay sa pagkalason. Ang mga sira na madadakop sa lugar, salbado man subuot na konsumuhon basta presko asin hugasan nin marhay asin tanggalon ang mga lamang loob kaini antes lutuon. Sigun sa BFAR Bicol, saro sa triggering factors kan presensya kan red tide, ang mga pag-uuran kan nakaaging mga semana na biglang pigsusundan kan mainit na panahon. Kabale sa mitigation plan kan ahensya para sa El Nino ang mahigot na algal bloom monitoring, taan mainit na panahon nakaka-trigger man o nagkakausa nin red tide. Sidecar kan tricycle asin iba pang pangkabuhayan naresibi kan 38 jeepney driver sa Sorsogon na nawaaran nin trabaho huli sa PUV modernization program. Mantang pirang mga nasa sektor kan transportasyon sa Camarines Sur, limitado subuot ang naresibing asistensya hali sa gobyerno. Uya ang report ni Jessica Calinog.
sa pag-transition hali sa tradisyonal pasiring sa modernized jeepneys. Nagkaperang mga tsuper sa probinsya nin Sorsogon anawa ranin trabaho. Puun kan Agosto 2023, 38 mga jeepney driver asin operator sa probinsya ang naging benepisyaryo kan man iba-ibang livelihood assistance. Gikan iyan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Katakod ini kan piglansar na entrepreneur program kan ahensya. Katabang ang DOTR asin LTFRB na obhetong magtaunin oportunidad na makahanap buhay ang mga naapektaran kan implementasyon kan modernisasyon. So this is 30,000 po, pero in a form of tools, equipment. So itong 38 beneficiaries po na ito, yung ibang hiningi sa atin dito ay yung tricycle sidecars. They have already yung motor, ma'am. So ang kailangan nila ay yung sidecar. So yun yung pre-provide natin sa kanila. Para sa driver-operator na si John, sana ikonsiderar man subuot kan gobyerno na magin sindang nagkumple na sa modernisasyon, matawan man giraray nin asistensya. Minsan di sapat kasi nasa minimum wage lang kami as kooperatiba. Minsan yung maraming member ng family, kulang sa kanilang daily income nila. Sa eksperyensya man kan mga jeepney driver sa Camarines Sur na biyaheng nagalibmanan, pili sa nasubuot ang naaabot kan mga asistensya kan maniba-ibang ahensya kan gobyerno. Kung minsan, mga operator sa naan natatawan. Miski ko ta na cash assistance, dakulang bagay na daa. Alagad mas dakulang bagay para sa inda, kundi na talaga sinda obligahon na magkumple sa modernisasyon. Sana po, daiman mga tuloy ta. Mayo kami mga pangbagong jeep. Irak mga driver, sa driver man lang ako, mawawarang kaming hanap buhay. Sana po, kung ano ang pigagad po kang gabos na sektor, kung dadangog po ni Presidente Marcos ta po, sana, dahil si pinangako niya po baga, tarabangan ng kasareditan, dapat po siguro arog ka to. Displaced drivers ang target kan entrepreneur program kan DOLE. Ang profiling kan mga benepisyaryo, nakabase man sa listahan kan LTFRB. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, apwera sa malipot na panahon sa pirang parte kan Luzon, matitinding uran man ang nae-eksperyensya sa pirang mga lugar sa Visayas asin Mindanao. Padagos po kaya ang pagdanay kan amihan, mantang ang trough o extension kan low pressure area nakakaapektar sa pirang lugar. Sigun sa Pag-asa, hababa ang tsansa kan LPA na maglaog sa Philippine Area of Responsibility o dagos na maging bagyo sa ngunyan. Mientras tanto, mas halangkaw man ang pirang temperatura kumparar sa mga nakalihis na aldaw, alagad mati pa ang lipot sa pirang parte kan nasyon. Sa Baguio City, naitala kasubagong aga ang 11.8 degrees Celsius, 12.2 degrees Celsius naman sa La Trinidad, Benguet, asin 18.2 sa Basco, Batanes. Sa mga kapuso taman digdi sa Bicol Region, magtinir na andam asin magpasigurong payong huli tabasado sa datos kan Metro Weather. May tsansa nin pag-uuran sa Camarines Provinces, Albay, Catanduanes asin Sorsogon. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon. Mamungunya na malipot ang panahon. Nakakaya mo pa bang magkarigos o wisik-wisik na lang? Karigos po syempre. Everyday po. Everyday. First of all, hygiene po. Hygiene. And then, ano po, parang, syempre po, kung makikipaghalubilo ka sa iba, malinig ka. Feeling mo malinig ka, and you look malinig. Karigos po, sir. Nainit po akong tubig. Wisik-wisik na lang po. Maliputan kaya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bakong arog kan bagyo, mayong forecast ang pagtama nin linog sa sarong lugar. Kaya sa Naga City ang mga otoridad nagmamaot na urog pang maging andam ang mga nagenyo sa linog. Mantang pundasyon kan mga mayor na edipisyo sa syudad, kaya pa kaya ang intensity kan sarong makusog na linog. Aramon tayan sa enot na kabtang kan espesyal na report hatod ni Chris Novello.
Pirang taon na ang nakakalihis. Sarong prediksyon ang gikan sa mga eksperto na nabilog kun sa pigsasabi na posibleng magtama sa Pilipinas ang makusog na linog na pwede mag-abot ng magnitude 7.2 o labi pa. Inaapod ining The Big One. Greater Manila ang pighihiling na may dakulang huma o pwedeng labing maapektaran huli sa lokasyon kaini sa naharani sa West Valley Fault. Alagad posibleng mamatian ng mga pagyugo-yugo hasta sa iba pang mga rehiyon. Kaya ang siyudad ni Naga harayo man sa Metro Manila alagad sa mga nagaandam sa nasambitan ng kalamidad. It's possible po na maramdaman yung shaking. Hindi ko po alam kung anong intensity. No? May malakas siguro po. Pero more on indirect ang effect. Kasi yung based sa scenarios, ang pinangangambahan is ma-cut off yung National Capital Region with the rest of the Philippines. Taong 2021, enot nang nasukol ang pagiging pusog asin andam kan publiko urog na ang mga LGU. Pirang aldaw kayo na namatian ang sunod-sunod na linog o aninapod na earthquake storm sa syudad asin iba pang parte kan Camarines Sur. Nagwalat ini nin mga gatak sa manaylayan edipisyo sa syudad. Urog na ang Naga City People's Mall na saro sa mga lumang edipisyo sa syudad. Kaya ang paratienda na si Florenda ay nanahali ang paghandal urog na tuwing may nairehistrong linog sa syudad. Naandal man po siyempre. Piglagan na naman pong net. Tapos may steel matting naman po kung piglaan. Ito bang nangyari dyan sa kataid ni na nag-crack nagulog siga po. Apwera sa linog, napagagihan naman ka na sambitan ng edipisyo, ang epekto kan mga bagyo magin ang kasulo. Alagad, gurano pa kaya kapusog ang pundasyon kan edipisyong ini. Hasta sa ingkay ni makakaya ang epekto kan makusog na linog. Aro ba kayo mga chances? Iyo pa ang pigaano anta. Ini pong edipisyo kan City Hall. 1960s po bagay ni sa gaytong market. Medyo iyon pa ang pigiling tang mga structure na medyo na po duman sa risky duman sa mga kung maabot mga kalamidad lalo na ang earthquake. Sailing mi po kaya pa. Pigsyerto man kang Naga City Engineering Office na may dapat na ipaghandal ang publiko sa pag-abot sa structural integrity ka na sambit na ng merkado publiko. Magin ng mga lumang tulay sa syudad, nag-agi naman sa pag-inspeksyon nganing masyerto ang pundasyon kaini. May mga intervention man po kami, may mga rehabilitation kami pigigibo na magpusog po ang mga Pag may nahiling po kaming mga exposure na po kang mga konkreto, saka ka mga bars, pigre-restore immediately po. Apwera sa pagpreparar sa mga edipisyo asin mga estruktura, igwa naman din mga interbensyon na pigsasagibo ang mga otoridad sa mga tao nganing mas kisinda, anam asin aram na ang gigibuhon sa mga oras nin emerhensya. Yaon ang regular na earthquake drill asin basic life support. Mga kapuso, ang linog ang saro sa mga natural calamity na pigsasabing dainanggad kayang pugulan, mangyayari ta mangyayari yan. Alagad sa bagay kan mga pag-aandam na ini, masisyerto tang preparado kita na maisalbaran sa tuyong mga sadiri, pamilya asin kapwa sa kapahamakan. Asin sa paaging ini, mas may papahiling taan sa tuyang pagiging pusog, pagiging Bicolano, pagiging Uragon. Kay baran si Carlo Abunita asin Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Buon kan piglunsar an one-time big-time checkpoint operation sa mga mayor na tinampo sa Naga City. Uminabot na sa haros 700 na violators ang naikurit kan mga otoridad. Sa pinakahuring mahiwasang checkpoint operations, uminabot sa 362 na motorista ang nasitar kan mga otoridad. 262 sa mga ini ang naisyuhan nin citation ticket, 55 temporary operators permit, 14 ang na-impound na motorsiklo, 31 driver's license ang pigkumpiskar, asin may tigsararong na-impound na plaka, tricycle, asin iba pa. Palangkaw man subuot ang trend kan mga violator kung kaya ipapadagos pa kan mga otoridad ang siring na operasyon. Nanutaran man kan Naga City Police Office ang paghuros sa naitatalang vehicular accidents kung sain uminabot sa 23 na insidente ang naikurit kan Enero 22 hasta 28 kung ikukumparar sa 33 kan Enero 15 hasta 21. Apwera kaini nababawasan man subuot kan siring na mga operasyon ang iba pang mga krimen. Binibilog ang grupo kan PNP Naga, LTO, HPG, PSO, asin Anti-Belching Unit kan Environment and Natural Resources Office kan Naga. Pag nag-checkpoint tayo, makikita din natin yung mga administrative violation. Kasi pag pinara natin, gusto ko sabihin na hindi ngayon ang NCPO kayang parahin ang motorsiklo.
Apparently kasi, ang notion is, ang kaya lang parahin daw ng mga local police is yung mga motor. No. This time, lahat po yan. Pigen kaminar kan Provincial Health Office kan Camarines Norte asin Bicol Medical Center Blood Bank ang mga non-government organization asin iba pang grupo na magkondusir nin mga mobile blood donation drive ngunya na enot na parte kan taong 2024. Sigun sa Provincial Blood Program Coordinator, haros sarong bulan sana ang pigahaloy kan pigdonar na dugo. Kaya importante ang regular na blood donation activities tanganing masolusyonan ang kakulangan nin supply urog na sa mga pampublikong ospital sa probinsya. Sa mga arog kaya kaining panahon, kadaklan subuot na pigkukulang sa supply nin dugo ang mga blood banks, huli tabihira sana sa mga LGU ang nagigibo nin bloodletting activities. Aper sa magayon na benepisyo sa mga blood donor, kadakulman na buhay ang syertong maisasalbar sa paagikan aktibidad. Saro sa mga highlight ngunyan kan Pabirik Festival sa Banwaan kan Paracale, Camarines Norte. Ang mga painting nagibukan sarong artist na mahihiling sa museo kan lokal na gobyerno. Realism asin landscape artworks ang tampok sa nasambitan ng mga painting kung saan pigpapahiling digdi ang buhay kan mga minero sa Banwaan. Sarong magayon subot ining pagkakataon na maipahiling bako sana ang tibay kan artist kundi pati na ang buhay kan mga minero asin ang magagayon na lugar sa Paracale. Mahaloy ang nasambitan ng exhibit hasta sa matapos ang Pabirik Festival. Sobrang laking tulong po ng mga exhibit na ganito sapagkat dito po namin napapakita yung mga talent namin at yung mga landmark dito sa Paracale kung saan talagang makikilala ang aming bayan. Dawa malipot ang panahon, bako ining rason para daing magdayo ang mga tao sa sarong beach sa Banwaan kan Virac, Catanduanes. Ini ang Mamangal Beach, na may halabang beachfront kung saan sakop ini kan tulong barangay sa Virac asin sarong barangay sa San Andres. May enjoy digdi kan mga bisita ang malinig na tubig sa dagat asin magayon na kapalibotan. Bako man problema ang bayad, hulita sa kantidad na 10 pesos sa mga gurang, asin 5 pesos naman sa mga aki. Pwede na kamong makalaog sa lugar. Nasa 400 pesos man ang bayad sa mga kubo. Sa ngunya nagaabot na subuot sa labi 300 saan mga nagdadayong bisita sa nasambitan ng pasyaran. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.